pagkakaisa. So ako dito, pabor ako sa sinabi ni Rodante Marcoleta na, oy, magsalita ka at sabihin mo kung ano yung talagang plano mo. Kung ikaw ba ay sang-ayon sa ipinaglaban namin na pagkakaisa sa ating bansa, ikaw ba ay sang-ayon? Ba't parang may tigyawat ako? Ikaw ba ay sang-ayon sa hinihiling namin na pagkakaisa at pagtupad mo sa iyong pinangako sa sambayan ng Pilipino? 101% na talaga ang pagiging presidente ni VP Sara Duterte dahil suportado ito ni Donald Trump at ng Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo ipinakita sa administrasyon Marcos Jr. kung gaano kalakas kapag nagsama-sama ang mga Pilipino. Mga kaganapan sa rally sa Iglesia ni Cristo, sobrang nakakabahala nga ba? Franz Castro at Tolentino may banat sa nangyaring rally sa Iglesia ni Cristo. Congressman Marcoleta, hinamon na si Marcos Jr. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isang mga banateros brothers. At eto, wala pa ring boses. Unti-unti na siya nagbabalik, kunti na lang. Grabe kanina, or kagrabe yung grabe kahapon. Sobra, grabing dami. Alam niyo yung lakad namin ng banateros. Ako kasi hindi ako sanay na maglakad ng mabagal. Hindi ako sanay na maglakad ng mabagal. Ako po ay sanay na na maglakad ng mabilis. So, ang lakad namin, imbis na ganyan, naging ganun po yan. Ganyan yung lakad namin kahapon. Dahil sa sobrang daming tao na dumalo sa peaceful rally ng Iglesia ni Cristo. At ito pa, hindi lang po puro iglesia ang nandun, kundi andyan din po mga kapatid nating Aita, andyan din po mga kapatid nating Muslim at iba't ibang relihiyon. At syempre kami, iba't ibang relihiyon din naman kami. So andun din po nakiisa sa peaceful rally. At syempre nandun din sila Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Robin, future Senator Philip Salvador, future Senator Jimmy Bondoc, future Senator Rodante Marcoleta, at ang pinakagwapo sa lahat, walang iba kundi si Yorme Isko Moreno. So nakapagpa-picture ako sa kanila, tingnan nyo na lang sa Facebook ko. Oo, sa post ko nga doon ito yung mga tropa ko. Ang lupit ng mga tropa ko, guys. Panis na naman yung mga inggitero kong dating mga kasamahan. Sila, nanatili sila doon sa kinsenas katapusan nilang natatanggap na sahod. Samantalang ako kung sino-sino na nakakasalamuha ko. Okay, mag-elab shoutout din pala kay PH Update yan. Personal ko siyang nakita. Alam niyo si PH Update, isa sa mga iniidolo ko ng mga vlogger na pinapanood ko palagi araw-araw ang mga videos niyan. Talagang napakaganda at yung nga, pipin niya nga daw, tuturuan niya daw ako mag-edit. Kasi parang may iba naman kasi medyo nananawa na ako dito sa ganitong effects. So ngayon hindi sa background na effects ba ng ng dating ba ng vlog ko, kaya medyo i-upgrade natin para mas maganda ang bigayan. Bigayan ng mga supalpal na sa mga kawatan sa ating lipunan. At ito panoorin ho natin tong pagsuporta ni Donald Trump kay VP Sara Duterte at itong pagpuno ng Iglesia ni Cristo. So grabe, sobrang dami talaga. Grabe, ewan ko na lang. Kung kayo nandun, baka hindi kayo makahinga. At itong paghahamon ni Congressman, future Senator Congressman Rodante Marcoleta. Marcos, sumagot ka na. Grabe ito, no? So syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Medyo paus pa rin tayo, hindi pa bumabalik yung boses natin.
parang ganito na lang ata talaga yung boses ko ah. Hindi na tuloy ako makakanta ng kahit kailan. Wala na. Hindi tayo makaano. Hindi na tayo makapalsento. Ingat na ingat ako sa boss ko. Nagkaganito. Kawawa naman ako guys. Oo. Tayo kaya hindi ako, alam niyo pa kung hindi ako makasama-sama sa mga 131 Nation sa clean and ng KOJC dahil nga may pa-check up ko pero wala namang nangyayari boys. Alaga ni Mike Abby nandito na naman. Hype na lang ako to na masyado ng tong bahay namin na to tapos ganito pa. Nakakapasok pa rin ng hayop. So ito panoorin mo natin tong paghamon ni Rodante Marcoleta. Oo, dapat daw ay Marcos Jr. sumagot ka na. Oo, panoorin natin tong sinabi ni Kong Marcoleta. Play natin to play. Uy, ba't walang boses? Ang pula ng rally ito. Sapagkat From the top. bigyan natin ng pagkakataon na mag-react naman yung pinatungkulan ng rally ito. Sapagkat kapayapaan talaga. Kailangan may mag-responde. Sapagkat tunay naman yung inilatag ng INC. Kailangan pumayapa tayo. Kailangan magkaisa tayo. Kailangan lang sa bansa. So kailangan natin malaman anong reaksyon nila. Anong gagawin nila, di ba? Kasi maganda simula yun. Isang hamon na sa pagkakaisa at kapayapaan. Kailangan naman, kung sila ang pinatungkulan, di ba? Ang bansa natin, namiminuno, ang pangangailangan ng mamamayan, kailangan makita natin ang pag-react ng kinauukulan. Bigyan natin ng... Ito uy, ano yun? Hello. Ano yung na yun? Yung ipahilaw-hilaw na yun. Di alam nyo yung yung sinabi ni Congressman future Senator Rodante Marcoleta, napakahalaga ho nun. Dahil yung sinabi nga dito, at ang pinaglalaban naman ng Iglesia ni Cristo bukod sa impeachment laban kay BP Sara sa paghadlang sa impeachment, yung pagkakaisa at kapayapaan sa Pilipinas. At isa pa, ay yung mga narinig ko doon sa mga nagtalumpati doon sa rally na yun, ang sigaw talaga nila yung asan na yung mga ipinangako ng gobyerno. Ipinangako ni Marcos Jr. nung tumatakbo pa lamang siya ng presidente sa ating Pilipinas. At isa pa niyan yung pagkakaisa. So ako dito, pabor ako sa sinabi ni Rodante Marcoleta na, oy, magsalita ka. At sabihin mo kung ano yung talagang plano mo. Kung ikaw ba ay sang-ayon sa ipinaglaban namin na pagkakaisa sa ating bansa, ikaw ba ay sang-ayon? Ba't parang may tigyawat ako? Ikaw ba ay sang-ayon sa hinihiling namin na pagkakaisa at pagtupad mo sa iyong pinangako sa sambayan ng Pilipino? Kaya ito, napakaganda nitong hamon ni Marcoleta na to. At sana nga sagutin ito ng maayos. Ang pangit lang dito kung sasagutin ng maayos tapos hindi rin naman gagawin, useless din yun. Hindi, totoo po yan. Wala rin pong kwenta yun. Kung sakali man na sasagutin nga ng administrasyon etong mga nangyaring kaganapan sa peaceful rally ng INC, na ginanap kahapon, maganda rin kung sasamahan ng gawa. Kaso kung puro lang gawa, wala naman sa gawa, kawawa tayo lahat. At talagang parang mas lalo tayo nawalan ng gana. Baka maya-maya ngiti-ngitian na naman tayo ni Marcos Jr. Yung ngiti niya dun sa pagtanong kung siya ba ay adik, baka ganun din ang gawin niya pag tinanong siya tungkol dito sa mga nangyari na peaceful rally sa Iglesia ni Cristo. Pero malamang dahil hindi rin naman tanga yan si Marcos na ewan ko lang kung di ako sure kung tanga siya o hindi. Pero alam ko naman na alam niya, naginis siya sa sarili niyang mantika na ginamit ng iglesia. Pero ang ganda nun,
alam niyo, wala akong nakitang pangit na ginawa doon ng iglesia, pero ang ganda nung pagkakagawa nila. Hindi lang akalain ni Marcos Jr. na gagamitin ng iglesia ni Cristo yung kanyang sinabi. Malamang sa malamang yung Muslim, yung mga AFP, PNP, nag-aantay lang din ng katiting na butas yan para maipaglaban din nila yung kanilang karapatan na alam naman din nila na medyo naaapakan na at napapabayaan sila ng administrasyon. Siguro nag-aantay lang din sila katulad nitong mga ganitong pagkakataon na nangyari sa Iglesia ni Cristo. Siguro nag-aambang lang sila na talagang makakuha silang tamang tiyempo at makapagsalita sila ng kanilang salubin. The next performance will start momentarily.